Na-imagine mo na ba kung anong itsura ng Pilipinas? Kung walang corruption, walang under the table, walang lagay, walang palakasan system. Grabe no? Isang bansang kung saan ang pera ng bayan talagang napupunta sa taong bayan. Kung ganito lang sana, baka iba na ang kwento natin ngayon. Pero tika, isipin mo ha, paano kung isang araw biglang nagising tayo sa bansang walang korupsyon? Ay wow, panaginip ba ito o totoo na? Sa unang araw pa lang, mapapansin mo na agad, mas mabilis ang traffic. Hindi dahil umayos ang mga driver, pero kasi maayos na ang mga kalsada. Walang overpriced na tulay, walang sirang daan na bagong gawa pa lang. Ang mga bus stop, may bubong, hindi lang poste at asfalto. At yung LRT, aba, hindi na tumitigil sa gitna ng rails at may aircon pa. Legit na malamig, hindi pa wish mode. Sa mga probinsya, tulad ng Samar, Zamboanga o Bukidnon, may bagong ospital na may gamit. Hindi lang signage na soon to open for 10 taon. At ang mga guro, hindi na bumibili ng chalk gamit sariling pera. Finally, may budget na para sa chalk at aircon. Haha, ang mga manggagawa. Sakto ang sweldo. Hindi na kailangan mag-abroad para lang may maipadala sa pamilya. Kasi dito mismo sa Pilipinas, may opportunity na ang mga bata. Lahat nasa eskwela. Walang batang nagbebenta ng sampagita sa kalsada kasi lahat ng buwis napupunta sa tama. At ang presyo ng bilihin, hindi na parang roller coaster. Hindi mo na kailangang magdasal bago pumunta sa palengke. Hehe. Kasi kung walang nakikihati sa kaban ng bayan, mas maraming pera para sa proyekto at ayuda. Tingnan mo ang Singapore. Noong 1960s, halos pareho lang tayo. Maliit, mainit, pero disente. Pero ngayon, grabe, parang future city. Bakit? Kasi tapat ang gobyerno at disiplinado ang tao. Kung walang corruption, baka kasing linis na ng Tokyo ang Maynila. Kasing disiplinado ng Seoul ang mga driver. At kasing humot ng Baguio ang Pasig River. Okay, fine. Baka eksag yun pero pwede mangyari, di ba? Kasi ang tunay na yaman ng Pilipinas, hindi lang ginto, kundi tiwala. Kapag may tiwala, susunod ang disiplina. Kapag may disiplina, susunod ang progreso. Isipin mo, walang nag-aaway sa social media tungkol sa politika. Kasi lahat nakikita. May resulta ang buwis nila. At ang mga kabataan, hindi na takot mangarap maging politiko. Bakit? Kasi sa wakas, ang politika ay respeto, hindi negosyo. Uy, grabe, naiiyak ako dun ah. Ngayon, tanong, imposible ba ito? Hindi. Mahirap? Oo naman. Pero tandaan, bawat malaking pagbabago, nagsisimula sa maliit na pagtama. Kapag hindi ka tumanggap ng lagay. Kapag tapat ka, kahit walang nakakakita. Kapag binoto mo yung marunong, hindi lang yung marunong magpatawa. Doon nagsisimula ang mundong walang korupsyon. Ang Pilipinas, hindi kailangang perpekto para umasenso. Kailangan lang nating piliin ang tama, araw-araw. Soft laugh. Hehehe. Simulan na natin ngayon. 'Di ba? Kung naniniwala kang kaya pa nating baguhin ang Pilipinas, i-share mo ang video na to Obig, para mas marami pa ang matawa, ma-inspire, at maniwalang may pag-asa pa tayo.